Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Nakaupo siya sa madilim na sulok ng kanyang silid. Nakatiklop ang kanyang mga binti at nakadikit sa kanyang dibdib habang mahigpit niya itong niyayakap ng kanyang mga bisi. Basang-basa ng mga luha ang kanyang mga pisngi. Naikwento na sa kanya ni Ashton ang tungkol sa pagkamatay ni Nicholas. Tinanggap na niya ang katotohanang wala na ito, ngunit ang mismong makatayo sa harap ng puntod nito ay ibang-iba sa lahat ng naisip at naihanda niya sa kanyang isipan. Napakasakit. Halos hindi niya iyon kayang tiisin. Nakatayo lamang siya sa harap ng lapida ni Nicholas, tila walang buhay at hindi malaman kung ano ang susunod na gagawin. Tinanggap na niya ang pagkamatay nito. Ngunit ang paniwalaan iyon ng lubusan ay isang napakahirap na bagay. Napakahirap tanggapin na ang puntod na nasa kanyang harapan ang siyang huling himlayan ni Nicholas. Na naroon ito, nakahimlay sa ilalim ng lupa. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay parabang nawala ang kanyang kaluluwa. Nawala ng pakiramdam ang kanyang buong katawan. Ilang saglit siyang nanatiling nakatayo na tila isang rebulto, walang anumang kilos. Ngunit biglang bumalik ang realidad nang marinig niyang tawagin ni Ashton ang kanyang pangalan. Hindi na niya kinayang manatiling nakatayo. Parang nawala ng lakas ang kanyang mga binti upang buhatin pa ang kanyang katawan. Tuluyan siyang bumigay. Lumuhod siya sa lupa habang walang pigil na humahagulgol. Muli niyang ibinuhos ang lahat ng kanyang dalamhati para sa dating lalaking minahal niya. Ang labi ni Nicholas ay nakahimlay sa ilalim ng puntod na iyon. Samantalang siya ay naroon sa labas, nilalamon ng matinding pagluluksa. Makalipas ang ilang sandali, narinig niya ang mahinang paglangit-ngit ng pagbukas ng pinto. Kasunod niyon ang pag-ilaw ng silid. Alam niya kung sino ang pumasok. Ngunit wala siyang sapat na lakas o tapang upang harapin ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Habang nakaupo siyang humahagulgol na parang isang batang nawalan ng kinakapitan, marahan siyang niyakap ni Ashton. Katulad ng isang amang nagbibigay ng kanlungan sa kanyang anak, buong pag-iingat siyang isinilong nito sa kanyang mga bisig at hinayaang ibuhos niya ang bawat luhang tila mga diamante sa kanyang dibdib. Mahigpit siyang kumapit sa katawan ni Ashton. At patuloy na umiyak. Ibinuhos niya ang lahat ng sakit na matagal niyang kinikimkim. Habang pinagmamasdan ni Ashton ang kanyang tuluyang pagguho, naramdaman niyang siya man ay unti-unti ring nadadala sa sarili niyang pagdurusa. Ngunit sa mga sandaling iyon, kailangan niyang manatiling matatag. Para kay Natalia, para sa kanyang mga kaibigan, at para sa kanyang pamilya. Marahil, sa ibang pagkakataon na lamang niya hahayaang tuluyang gumuho ang sarili. Sa ibang araw na lamang niya ipapakita sa iba ang tunay na Ashton na matagal na niyang ikinukubli. Habang umiiyak sa kanyang dibdib si Natalia, iisa lamang ang paulit-ulit nitong sinasambit. Bakit niya ako iniwan? Minahal ko siya. Hindi iyon ang tamang sandali upang manaig ang sariling damdamin ni Ashton. Ngunit hindi niya iyon napigilan. Ang bawat salitang minahal ko siya ay tila matalim na paulit-ulit na tumataga sa kanyang puso, dahilan upang lalo pa itong maduro. Bakit tila ipinagkakait sa akin ang pag-ibig? Ano ba ang naging kasalanan ko? Sa kabila ng unos ng damdaming bumabalot sa kanya, pinilit pa rin niyang pigilan ang sariling emosyon. Tahimik niyang hinayaan si Natalia na mailabas ang lahat ng sakit, dalamhati at pangulilang matagal nang nakakulong sa kanyang puso. Marahan siyang binuhat ni Ashton na tila isang bagong kasal at dinala pabalik sa penthouse nito. Maingat niya itong inihiga sa kama, sa katahimik na lumabas ng silid. Ngunit nang makaalis siya, agad na ikinandado ni Natalia ang pinto at pinatay ang lahat ng ilaw. Wala nang natitira. Ang buhay ay tila nabalot na lamang ng ganap na kadiliman. Ayaw na niyang mabuhay. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay wala nang saysay ang kanyang buhay. Hindi matapos niyang makita ang puntod ni Nicholas. At lalo na ngayong, makalipas lamang ang 2 araw, nakatakda siyang magpakasal. O mas tamang sabihing magpakasal sa pamamagitan ng isang formal na pag-iisang dibdib. Sa matalik nitong kaibigan,
Pakiramdam niya ay isang napakalaking pagkakamali iyon. Para bang pinagtataksilan niya si Nicholas. At ang pagmamahal na minsan nilang pinagsaluhan. Napakaraming bagay ang gumugulo sa kanyang isipan. Hindi na niya mapigilan ang kanyang mga damdamin. Hindi na rin niya maunawaan ang sarili niyang emosyon. Hindi pa niya kailanman naranasan ang ganoon katinding alon ng sakit at kawalan ng laman sa kanyang buong buhay. At hindi na niya kailanman na naising maramdaman pa iyon muli. Natalia, nariyan ka ba? Narinig niyang tanong ni Ashton mula sa labas ng silid. Narinig niya ang papalapit nitong mga yabag. Makalipas ang ilang sandali, naramdaman niyang nakaupo na ito sa tabi niya. Hindi kita maaaring pakasalan. Hindi ko kayang ipagkanulo si Nicholas. Mahina niya iyong ibinulong sa mismong sandaling makaupo si Ashton sa kanyang tabi. Ang dalawang pangungusap na iyon ay tila walang awang dumurog sa puso ni Ashton. Hindi na yata maaaring maging mas malupit pa ang tadhana sa kanya. Parang walang tigil nitong nililito ang kanyang isip at winawasak ang kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, nakaramdam siya ng galit. Ngunit higit sa lahat, naawa siya sa kanyang sarili. Si Ashton David Castro. Isang bilyonaryo. Sa isang kumpas lamang ng kanyang daliri ay kaya niyang mapasa kanya ang sinumang babae. Kaya niyang paluhurin ang kahit sino. Pag-aari niya ang halos kalahati ng Maynila. Ngunit ang babaeng pinakamamahal niya, hindi siya kayang mahalin pabalik. Kailupit ng kapalaran. Mapait siyang natawa sa kanyang sarili. Habang ang kanyang puso ay tahimik na umiiyak sa matinding sakit. Ang tanging hinahangad ng kanyang puso ay pagmamahal. At kahit kaunting pag-aaruga. Ngunit tila hindi niya iyon kailanman matatanggap. Ayos lang. Hindi kita pipilitin. Mahinahon niyang sinabi iyon. Pagkatapos ay tahimik siyang tumayo at lumabas ng silid, kasabay ng muling pagbukas ng mga ilaw. Muling nabalot ng liwanag ang silid ni Natalia. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Ang bawat bagay ay nakaayos-ayon mismo sa kanyang kagustuhan. Ngunit ang lahat ng iyon ay inihanda ng lalaking ayaw niyang pakasalan. Mas malaki pa ang digmaang nagaganap sa pagitan ng kanyang puso at isipan kaysa sa lahat ng problemang kinakaharap niya. At hindi niya kailanman maiintindihan kung gaano kabigat ang pagdurusang dinadala ni Ashton. Kung gaano karaming ulit nang nadudurog ang puso nito. Samantala, mabilis na lumabas si Ashton sa gusali. Ngunit paglabas niya ay halos mabunggo niya ang kanyang mga kaibigan. Si Allen ang unang nakapansin sa kanyang mga mata. Namumula ang mga iyon. At basa ng mga luhang pilit niyang pinipigilan. Gustong-gusto ng pumatak ng mga luhang iyon. Ngunit hindi niya hinayaang mangyari iyon. Sapagkat alam niyang sa sandaling may isang luha lamang na tumulo mula sa kanyang mga mata. Maglalaho ang malamig, walang awang, at matatag na katauhang kilala ng lahat bilang si Ashton David Castro. At ang matitira na lamang ay ang tunay na Ashton. Isang lalaking salat sa pagmamahal. Wasak. At nag-iisang lumalaban sa sariling sakit. Marahang hinawakan ni Aaron ang kanyang braso at bahagya itong yugyog upang mapatingin siya sa kanila. Ngunit tumanggi si Ashton. Ayaw niyang salubungin ang mga mata ng kanyang matatalik na kaibigan. Sapagkat alam niyang nababasa nila ang kanyang damdamin na para bang isang blankong telang malinaw na nakalatag sa kanilang harapan. Hindi niya nais na makita ng sinuman ang kanyang kahinaan. Palagi siyang naging pinakamatatag sa kanilang lahat. At iyon ang nais niyang manatili. Hindi mo maitatago iyan, Ashton, mahinang sabi ni Aaron habang pinipigilan din ang sariling maluha. Ashton, ano ang nangyari? Tanong ni Austin habang marahan, ngunit matatag na itinaas ang mukha ni Ashton upang mapatingin ito sa kanya. At sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay ang lahat ng matagal na niyang pilit na kinikimkim. Nakita nila iyon. Wasak ang puso ni Ashton. Umalis muna tayo rito. Mahinang sabi ni Allen sa iba pang mga lalaki habang marahang itinutulak sila palayo sa gusali. Unti-unti nang nagtitipon ang mga tao sa paligid at nagsimulang magbulungan. Ayaw nilang makialam ang iba sa kanilang personal na suliranin. Lalo na ang media. Sapagkat wala namang maidudulot ang media, kundi ilalo lamang gawing magulo ang sitwasyon. Sumakay silang lahat sa sasakyan ni Ashton at nagtungo sa mansyon nito sa bayan, ang tahanang siya lamang ang nakatira. Nag-iisa.
Ang salitang iyon ang pinaka-naaangkop sa kanyang pagkatao. Mula nang mamatay ang kanyang kapatid. At pagkatapos ay si Nicholas. Palagi na lamang siyang nag-iisa. Samantala, si Natalia ay paulit-ulit na binabasa ang liham ni Nicholas. Paulit-ulit. Umaasa siyang sana ay buhay pa ito at nasa kanyang tabi. Ngunit hindi na iyon posible. Wala na ito. At ang huling kahilingan nito, hindi niya kayang tuparin. Kailangan niya ng kasagutan. Kailangan niya ng isang taong mapagsasabihan ng lahat ng nararamdaman niya. At alam niya kung sino ang pinakamainam na taong makaunawa sa kanya. Alam niya kung may isang taong tunay na makaalam ng bigat ng kanyang nararamdaman sa mga sandaling iyon. Walang iba kundi si Ashton. Mabilis siyang lumabas ng kanyang silid. Ngunit pagdating niya sa sala, natuklasan niyang walang tao sa buong penthouse. Umalis na siya. Marahan siyang umiling. Hindi siya maaaring iwan ni Ashton. Hindi ngayon. Hindi sa panahong siya ang higit na nangangailangan dito. Hindi tulad ng pag-alis ng matalik nitong kaibigan. At sa kanya naalala ang sarili niyang mga sinabi. Hindi kita maaaring pakasalan. Hindi ko kayang ipagkanulo si Nicholas. Napapikit siya. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang mga luha at nagmamadaling bumalik sa kanyang silid. Naalala niya ang regalong ibinigay ni Ashton noong Pasko. Isang cellphone. Nakaimbak na roon ang numero ng lahat ng mahahalagang tao. Hindi pa niya iyon kailanman nagamit. Hindi pa siya nakagamit ng ganoong telepono. Lalo na ng isang iPhone. Ngunit sa araw na iyon, kailangan niya iyon. Inilabas niya ang telepono mula sa aparador at dali-daling binasa ang mga nakasulat sa kahon at ang gabay sa paggamit na kasama nito. Pagkatapos ay mabilis niyang hinanap ang listahan ng mga kontak at pinindot ang numero ni Ashton. Isang ring. 2 ring. 3 ring. Sinagot niya ang tawag. Napakunot ang noo ni Ashton nang makita ang numero ni Natalia na lumitaw sa screen ng kanyang telepono. Sa isang iglap, inakala niyang nananaginip lamang siya. Ngunit marahan siyang tinapik ni Aaron. Sagutin mo na, mahinang sabi nito. Dahan-dahang inilapit ni Ashton ang telepono sa kanyang tainga. Hello, mahina niyang tugon sa kanyang malalim na tinig na may bahagyang punto ng Espanyol. Sa kabilang linya ay mahina niyang narinig ang paghikbi ni Natalia. Hindi alam ni Natalia kung paano niya sasabihin ang nais niyang sabihin. Paano niya hihilinging bumalik si Ashton? Paano niya aaminin kailangan niya ito? Na kailangan niya ng masasandalan. Kailangan kita. Humagulgol siya habang nagsasalita sa telepono. Walang magawa. Napapikit si Ashton. Muli niyang pinigilan ang sariling maluha. Pero sinabi mo, hindi na niya natapos ang sasabihin. Agad siyang pinutol ni Natalia. Umuwi ka. Bumalik ka. Gusto kitang makausap. Kailangan kita, Ashton. Malakas siyang umiyak sa telepono. Katulad ng isang 4 na taong gulang na batang umiiyak habang tinatawagan ang kanyang ama, nagsusumamo itong umuwi at bumalik sa kanyang tabi. Sa mga sandaling iyon, wala nang ibang mahalaga kay Ashton kundi si Natalia. Kaya agad siyang nagmadaling bumalik sa kanya. Kahit pa ang kahulugan nito ay muli at muli na namang madudurog ang kanyang puso. Higit pang maraming ulit kaysa sa kaya niyang bilangin. Sa susunod na kabanata, sa muling pagbabalik ni Ashton, tuluyan ng ilalahad ni Natalia ang magulong laban ng kanyang puso at isipan, habang hinahanap nila ang sagot kung posible bang maghilom ang sugatang mga pusong parehong nagdadalamhati. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang hindi inaasahang katotohanan ang mabubunyag na maaaring tuluyang magbago sa kapalaran ng kanilang dalawa. Kaya abangan natin,